Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caifás naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawari ng Diyos," wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Bagamat 5:43 pa lang, pero sana po ay pagbigyan tayo dahil pagkatapos ng misa ay mayroon tayong prosesyon para sa karangalan ng mahal na Birhen, at ngayon na natin gagawin, bagamat bukas po ang pinaka-pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Immaculate Conception. December 8 ang Immaculate Conception, pero dahil ito ay natapat na linggo at tayo ay nasa ikalawang linggo ng panahon ng Adbyento o pagdating ng Panginoon. May hierarchy kasi na sinusundan ang ating simbahan pagdating sa liturhiya. Ibig sabihin, mas mataas yung pagdiriwang ng Adbyento kesa doon sa pagdiriwang ng mga santo o ng pagdiriwang sa mahal na Birhen. Pero hindi inaalis na hindi natin ito pagdiwang, kaya imumove lang ito ng susunod na araw. Kaya bukas, sana po makapagsimba kayo ulit. May 6 p.m. na misa po tayo bukas. Okay. So ngayon ay nasa ikalawang linggo tayo ng Adbyento at nasindihan na po ang ikalawang kandila sa ating korona ng Adbyento. Konting review tayo. Tandaan nyo po re-reviewin natin ito linggo-linggo. Pag kayo hindi nakasagot sa susunod na linggo, tatandaan ko kayo, Kayong mga nasa unahan, Sige. Noong unang linggo, ang sabi sa atin ni Kristo, dahil ang Adbyento ay panahon ng paghahanda. Pinaghahanda tayo. Medyo magkaiba lang tayo ng pananaw. Magkaiba lang tayo ng pagkaunawa sa kung paano nga ba tayo maghahanda. Kasi pag sinabing malapit na ang Pasko, ibig sabihin ipagdiriwang natin yung unang pagdating ni Kristo at inaasam natin ang kanyang ikalawang pagdating. Kaya ito ay pagdiriwang ng Kapaskuhan. Yung nga lang, pag sinabi nga po magpapasko, yan, saan ba nauubos ang mga oras natin? Saan ba nauubos yung mga lakas natin o energy natin? Yan, nauubos sa pag-shopping,
sa pamimili ng mga bagong damit, mga sale, kung saan may sale, pupuntahan. Kung saan kala mo makakamura ka, pupuntahan yan. Kaya ngayon, nagsisiksika na naman ang mga tao sa Divisoria, sa 168. Ano pa bang mga mall natin dyan? May 999 pa. May 666 ba? Wala. Saka na natin malalaman yung 666, no? Kung nakapaghanda ba tayo o hindi. Pero, di ba, ngayon pa lang talagang abalang-abala na tayo, no? Kung mayroon pa bang aayusin sa bahay na Christmas tree, Christmas light, talagang pag lumakad ka sa mga iskinita ninyo, pabonggahan ng pabonggahan, no? Talagang pailawan ng pailawan kung talagang ilaw ang labanan. Pero sa susunod na buwan, iiyak yan kasi ang taas ng kuryente. Pabida ka, ha? Pero diba, ganyan tayo naghahanda, no? Pero ang sabi ni Kristo nung nakalipas na linggo, kontra doon sa mga iniaasal natin. Kaya ang sabi ni Kristo, tiyakin ninyo na huwag magumon sa katakawan, sa paglalasing, at sa mga pag-iisip ng mga alalahanin ng mga bagay sa mundong ito. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kumalma ka lang. No? Kalma lang, huwag kang mainggit sa kapitbahay ninyo. Naku, hayaan mo silang magmabida. Kung talagang kaya nila at may pera sila, hayaan mo sila, huwag kang sumabay. Kasi matuturete ka lang, mababaliw ka sa kakaisip na bakit sila may bagong parol. Yun sa amin, 5 years na, COVID pa nga yung design. Uy, ano? Diba? Malinaw po ba ang mensahe ng unang linggo? Kaya kumalma kayo, ha? Huwag nyo nang habulin yung mga nagpapautang. Huwag na kayong mangutang, ha? Para mas maging masaya ang Pasko ninyo. Makakaraos naman yan. Araw-araw naman nakakaraos, di ba? Ngayon, ikalawang linggo. Ang mensahe sa atin ay pagsisihan at talikdan ang mga kasalanan. Di ba sabi ng Panginoon na mensahe na dapat iparating at ibigay ni San Juan, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Handa ka na nga, nakabili ka na ng bagong damit, bagong hikaw. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, nakapagpariband na ba? Okay na, di ba? Nakapagpakilay ka na, lahat na okay na. Kamusta naman yung kalooban? Di ba? Baka makaligtaan natin ito. Sayang naman yung lahat ng mga pagpapagod natin kung mauuwi lang sa wala dahil mayroon na naman tayong hindi pinahalagahan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mag-sorry ka na. Kasi hanggat hindi ka nagsosorry, ay wala. Darating ang Kapaskuhan, dala-dala mo yung sama ng loob, dala-dala mo pa rin yung mga away ninyo, dala-dala nyo pa rin yung mga tampuhan ninyo, kaya kahit anong ihanda mo dyan sa mesa, kahit anong masasarap yan, hindi yan sasarap, unang-una na, walang kakain. Diba? Pang-post lang yan sa Instagram. At maya-maya, ilalagay nyo na sa rep kasi mapapanis lang yan. Ito yung mahalagang makita na, kamusta nga ba? O anong mangyayari ngayong Kapaskuhan? Kailan kayo huling nagkumpisal? Kailan? Isip. Diba? Laging kinakaligtaan niya. Kasi laging, ibibili ng bagong damit yung mga bata, bibili ng laruan yung mga bata. Pero, naituturo ba sa mga bata na kailangan tayong matutong makapag-sorry, makahingi ng tawad, unang-una sa Diyos.
Wala eh. Nakikita niyo po ba? Na kapag may pag-aaway-away sa loob ng pamilya, kahit anong sarap, kahit anong ganda ng preparations, hindi ka nagiging okay. Kaya yung iba sa inyo, yung iba sa atin, lumalabas ng bahay, saan nakikipagsaya? Sa ibang bahay. O, edi sayang yung preparation. Sayang yung inanda mo. Kaya isihan lang natin, no? May 2 linggo pa, 2 kandila, ang hihintayin pa natin, may panahon pa. Sana po, no? Mapagnilayan. Kailan kaya, isang grasya din kasi yung hihingiin mo sa Diyos, yung magkaroon ka ng lakas ng loob na makapagkumpisal. Makahingi ng sorry sa Diyos. Makahingi ng lakas ng loob din. Minsan yung tunay na katapangan, doon mo makikita sa yung kaya mong i-approach yung tao, kaya mong sabihan, at lalong-lalo na, isang grasya din yung kapag nag-sorry na sa'yo, kaya mo nang patawarin. Lahat, di ba? Minsan, lahat binabati mo na, lahat niyayakap mo na, pero pag nandiyan yung, iiwasan mo. So, wala din, sira din. Ay, nako. Kaya, ito po, no? Muli bawat linggo, may mensahe sa atin na dapat natin pagtuunan ng pansin bilang bahagi ng ating pong paghahanda. Kaya nga kabilang, no, nakapaloob sa panahon ng Adbyento ang pagdiriwang natin ng mahal na Birhen, no, kung saan siya ay ipinaglihi ng kanyang ina. Sa sinapupunan pa lang ay prinotektahan na ng Diyos dahil sa isang misyon din na kanyang gagawin. Ang dalhin at ibigay o ibahagi ang kapayapaan. Ang kapayapaan na yan, walang iba kundi si Kristo. Na siya rin naman nating pinaghahandaan, siya rin nating hinihintay na sana dumating na. Amen? Magsitayo.